mga kababayan, si Digong, malabo na pong makauwi ng Pilipinas. Alam nyo, ito mga kababayan, ito yung hindi gustong marinig ng mga DDS. Ito yung hindi nila gustong, tawag dito, marinig sa balita, mga kababayan. So, ito, siyempre, anuhin natin ngayon, tatalakayin natin ito, mga kababayan. Itong balita ngayon na si Digong, malabo ng makauwi ng Pilipinas. Mega love shout out po. So ito hanapin natin mga kababayan. Digong malabo na makauwi ng Pilipinas. According kay Attorney Conte yan mga kababayan. So ngayon mga kababayan, according kay Attorney Cristina Conte, mga kababayan, ay talaga namang mag-iiyakan po ang mga DDS kapag narinig po nila itong balita na to, mga kababayan, patungkol dito sa sinabi ni Attorney Cristina Conte na si Digong ay malabo na pong makauwi ng Pilipinas kasi marami po itong kakaharapin nga di umano. Oy, Mami Ann, maraming salamat sa iyong $10 super sticker. Thank you so much po. Ito po mga kababayan, mula po ito sa DZMM DZMM po wait lang. May ads lang mga kababayan. Ito po yung mula sa DZMM. May ads lang mga kababayan. Jamie Perozo, hello po. Ayan, Ma'am Sir Pau Rosimo, and kay Ma'am Marilu Galievo, ayan, may love shout out po. Ito To contextualize this, attorney, ang dahil siksik po ang ating episode for this Sunday. Partner, mula dito sa Pilipinas, punta tayo sa mga nangyayari dyan sa The Hague, sa the Netherlands. Dahil patuloy pa rin po natin binabantayan yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po nung mga extrajudicial killings sa ilalim po ng war on drugs ng kanyang administrasyon. At may mga development, partner, nung mga nakaraang linggo, kahit hindi natuloy yung confirmation of charges ng September. At this time, kasama na po natin sa ating programa ang ating sukay na si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Attorney Chrissy, good morning. Welcome back po sa Anong Galas. Good morning po, Attorney. Ganin nyo Magandang umaga. Attorney, nasa ano ba kayo? Nasa The Hague kayo ngayon o nasa Manila? Ako nasa probinsya. Okay. Kailangan bumisita. Nagkakaroon din pala kayo, Attorney. Opo, syempre, kailangan yan. Opo, pero di ibig sabihin na hindi kayo nakatutok pa rin doon sa may nag-comment, sabi, binayaran daw ni PBBM ang dahig kaya di na makauwi. Alam nyo, sa totoo lang alam nyo mga DDS, isa lang masasabi ko sa inyo. Huwag nyo pong itulad ang mga abogado dyan sa The Hague or sa ICC, no? Sa mga bayarang DDS. Oo. Diyos ko, alam niyo sa totoo lang, nasanay kasi kayo sa mga bayad, di ba? Nasanay kasi kayo sa mga bayad-bayad, di ba? So, eto mga kababayan, maglagay tayo dito ng tanong, di ba? O eto, wait lang Ayan, like a taste of water. Ayan, paano ba to? I-drag muna natin ito mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, wag po kayong magpaniwala dyan sa mga sinasabi na si PBBM daw, binayaran daw ang ICC para hindi makauwi si Digong. Alam nyo, ito lang gusto kong masabi. Ulitin ko po hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong kay Digong. Diba? So masaya ka. Ay oo naman, alam nga naman hindi ako masaya. Putang ina, nabawasan yung pinakamalaking kurap di po sa Pilipinas. Putang ina naman, Hilda Giraldo, masaya talaga ako. Sino ba namang hindi matatawa at masasayahan sa mababalitaan mong putang ina na pipilayan na ang malaking kurap at sindikato sa Pilipinas? Di ba? Ganyan ang mga talunan. Ano? Ba't kami kami pa yung talunan? Saan ka nakakita? Kung kami ang talunan, si Digong ang nakakulong, putang ina, tapos kami ang talunan? Putang ina naman. Diyos ko, si Digong ang nakulong, tapos kami ang talo. Putang ina, ang talo yung hindi makauwi. Ang talo yung nakakulong. Diyos ko naman. Pakinggan natin. Kaganapan sa Dahing. And na-invite namin kay attorney kasi gusto namin pag-usapan yung apila po ng Victims Council doon sa ICC na
i-junk or ibasura yung apela ni dating Pangulong Duterte sa kanyang temporary release. Ano po ang wisdom behind this appeal natin? Sir TY Tigas, baliktad ang utak. In short, ang sinasabi nila ay tama ang ginawang desisyon ng pre-trial chamber. Walang dahilan para baliktarin ito, walang dahilan para ipagpela. At kasi yung punto nung defense dito, hindi pa natin nakikita yung appeal brief. May nag-comment, ganito daw ang itsura, ganito daw talaga pagkulang sa tsupa. Naku, alam mo kung tsupa lang ang hanapin, marami. Si Digong, kulang sa kantot. Wala nang puking mahawakan, wala nang mahalikang babae, wala nang mamamanyak. Di ba? Importanteng ilagay, ipunto yun. At yung kumbaga, ano yung side ng defense, naaninag lang natin dito sa sagot ng victims. Ayan. Kaya posibleng may iba pa na hindi sinagot yung victims o yung OPCV doon sa dokumento. Pero, alam mo, Hilda, Geraldo, sa tanda-tanda ng pangalan mo at apelido mo ay iisa, 'di ba? Yung apelido mo, pangalan mo lang din, 'di ba? Sa totoo lang, kung ako bayad, maglabas ka resibo. Kasi kung wala kang mapakitang resibo tapos kwento lang, wala yan, Diyos ko. Hindi kung mag-abutan tayo ngayon sa korte, magkasuhan tayong dalawa, tapos sasabihin mo sa akin na bayad ako ni Marcos, make sure na may resibo ka. Kasi kung pagdating natin sa korte, baka mabaliktad, makukulong ka pa. Oo, naku, alam mo sa totoo lang, Hilda Gerardo, Geraldo ba o Hiraldo? Sa totoo lang, tigilan nyo yung mga puro kayo, alam mo yung puro hearsay. Alam nyo, pag sinabi kasi dyan ng mga DDS na, si Digong nakauwi na, maniniwala yan sila. Kasi mga bubo di ba? Diyos ko naman, alam nyo sa totoo lang, wag na po kayong umasa o mangarap na makauwi pa si Digong. Kasi alam nyo sa totoo lang, demonyo siya. Diba? Sa totoo lang, ano talaga siya? Kriminal siya. Yun ang totoo, hindi siya santo. Alam nyo, putang inang Duterte na yan, dapat lang sa kanya mamatay na siya. Dapat sa kanya mabulok siya dyan sa kulungan. Pagbayaran yan kay puro siya kayabangan. Alam niyo, sabi, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Putang ina, I hate drugs. Tapos yung mga kaibigan ng anak niya, puro mga drug lord. Diyos ko naman. Oh my God. Alam nyo, araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw ko talagang pinagdarasal na si Digong manghihina. Oo, totoo yan. Alam nyo, yung mga yung mga biktima, na mga pinagpapatay ni Digong na hindi dinaan sa due process, araw-araw siyang sinumpa. Araw-araw siyang pinagdasal na putang ina, sana magkasakit yan at sana babagsak ang kanyang balat, mauubos ang kanyang laman, kakainin ng kanyang kasamaan. Ako, Diyos ko, araw-araw ko talagang pinagdadasal na sana mamatay na yung hayop na putang inang yan. Sana mabulok na yan siya dyan. Sana yung, alam nyo yung hindi na mapansin ng ICC na inuuod na pala. Alam nyo, sa totoo lang, si Digong, di ba, sinasabi nila hindi na daw makakakilala. Alam nyo, hindi natin alam ngayon na yung sa sobrang higa ni Digong, alam nyo, merong mga ganyang mangyayari. Ako kasi mga kababayan, dati yung lulo ko kasi naka-bedridden siya. Alam nyo, stroke siya, patay ang buong katawan niya. Nakakagalaw yung mata niya. Oo, siya, daliri niya. Pero nakahiga na lang siya lagi. Alam nyo, sa totoo lang, napapansin ko, nakakasugat pala sa likod yung laging nakahiga. Alam mo, sa totoo lang, sana darating yung panahon na si Digong ay ganun, yung sa sobrang higa na lang, yung mabubulok yung likod. Gusto ko yung ganun. Yung ganun ang mangyayari niya. So, uudi na siya. Yung nangangamoy, na siya, alam mo yung buhay na siya, pero amoy patay. Bedsore tawag dyan. Totoo yan. Yan ang pinapangarap ko na magkaganyan siya. Araw-araw kong ipinagdasal na sana buhay pa siya, pero inuud na siya. Yung nabubulok yung likod niya, tapos magugulat ka na lang, mamamanas siya, lumalaki yung mga binti niya, tumataba siya bigla, tapos pagkatapos ng manas, mamamatay siya. Ganyan yan. Nako, Lord Jesus. Anak, kibuloy, ama, kibuloy. Si Digong ay unti-untiin mong mabubulok ang kanyang likod. Diba? Uudin siya at mangangamoy patay siya sa loob. Katulad na lang dito, anong sabi ni Attorney Cristina Conte? Doon sa dokumento. Pero, sinagot naman ng victims, punto por punto, yung mga nire-raise ng defense. Ang sinasabi nila, mali yung
legal basis. Tapos pangalawa, mali yung factual basis. Yung sa legal basis, yung naman taging sinasabi natin, yung 3 risk factors. Ayun pa si Richard. Diyos ko, may kilala pa na. May kilala pa naman akong Richard, may Ghost Project, ginagawang resort. Naku, kapag mga pangalang Richard, mga kawatan yan. Magpapakita ba yan at hindi isasangkalan yung proceedings? Tapos, kung sakaling makalabas yan, may gagawin ba yan dagdag na krimen? Sabi nung O, di ba? O, karinig niyo may mga dagdag krimen pa. Ito may nag-comment si Janice Amores. Naku, pag sinabing Amores, naku, mga basketball player yan. Di ba? Yan yung mga pinapatayuan ng gasoline station. Di ba? O, Janice Amores. Oo, may kakilala pa naman ako apelidong Amores. Naku, kaya pala nawawala yung 125 confidential fund. Di ba? Kaya yung isa sa mga pinapatayong gasoline station di ba? Oo, yung mga Amores. Naku, Janice. Baka isa ka sa nakikinabang boylet ata yun ni Lustay. Naku, Diyos ko. Alam nyo, kadalasan sa mga pangalan dito ng mga DDS na nag-comment, may isang pangalan, Richard. Tapos yung Richard, may issue sa flood control, ginawang resort. Tapos isa, yung Janice Amores, ang pangalan, naku, yan yung binilhan ng yan yung pinagawaan ng tawag dito, gasoline station, galing sa confidential fund. Naku, Diyos ko. Victims, tingin namin po, all 3 risk factors, and then ultimately, walang pagkakamali dun sa appreciation of evidence. To further contextualize this, attorney, ang pinanggagalingan nito ay yung nauna pong yung recent decision ng pre-trial chamber na hindi payagan yung hiling ng Pangulo na ma-release siya temporarily sa isang undisclosed country. Tama po? Yes, at doon sa desisyon na yun nga, binabanggit at talagang tinalakay yung 3 risk factors. Kaya kung ibabalik pa rin natin ulit para maalala ng marami, una, ang sabi tungkol doon sa babalik ba yan? Kasi parang will this person return and submit himself voluntarily? Ang linyahan, kidnapping. Meron ka bang kidnapping victim na ayan na. Ito na nga, may consequences na yung sinasabi nilang kinidnap si Digong. Nag-ano sila ngayon, sinulong nila doon, nag-file sila ng interim release. Ngayon, paano kaaprubahan ng ICC? Ipinagbintangan nyo nga na kinidnap. Di ngayon, piit. Makauwi ba yan? Makalabas ba yan? Hindi. Naku, Diyos me, yung Marimar, putragis na yan. May nag-comment, puro confidential fund. Saan daw yung, flood control. Di ba yung flood control nag-umpisa yan sa administrasyon ni Duterte? Diyos ko naman, bakit nyo hahanapin dito ang flood control? Hindi naman ako si Digong. Diyos mio Marimar. Kita ninyo, hindi na makauwi yung lulo Digong ninyo. Putang ina, mamamatay na yan. Nakalaya saglit, tapos bumalik pa dun sa nangidnap. So yung sinasabi at ginagawa ng kanyang pamilya, nag-contribute doon sa desisyon na, well, mukhang hindi. He will not return and submit himself voluntarily. Di ba? Hindi na maka-return dahil sa mga sinasabi ng mga anak niya na kinidnap daw, putang ina, DDS. DDS lang ang maniniwalang kinidnap si Digong. Saan ka nakakitang kinidnap, binasahan ng warrant of arrest, tapos saan ka nakakitang kinidnap na nakatilibais buong mundo? Alam mo, sa totoo lang, nakakahiya yung ganun, no? Alam mo, kung ako kamag-anak ni Digong, hindi na ako lalabas ng bahay. Or else, kaya nagilit na ako ng liig. Alam niyo kung bakit? Ganito yan buong mundo. Buong mundo nakatilibais. Biruin ninyo, ilang bansa ang buong mundo? 90 plus country ang buong mundo. Tapos 90 plus country na panood si Digong, kriminal, putang ina. Wala na akong, alam nyo, kung ako pamilya ni Digong, wala na akong mukhang ipakita sa publiko na, Diyos ko, padre di pamilya, kriminal. Alam nyo, nakakahiya yung ganun. Hindi na ako lalabas ng pinto ng bahay namin. Or else, Diyos ko, kung ang bahay ko papalitan ko na ng pintong bakal, ipapawilding ko na. Para wala nang labasan na. Kaso hindi ka pamilya niya Kaya nga, hindi talaga ako pamilya kasi hindi ko rin pinapangarap maging pamilya niyan. Bakit? Sa totoo lang, kriminal yung mga yan. Magnanakaw, kurakot, sinungaling, kriminal. Diyos ko naman.
Oo, hindi ko pinapangarap yung mga ganyan. Tapos mga bobo pa. Tapos kuda ng kuda. Wala namang alam. O tignan mo yung CIA daw. Na ang CIA daw, tuta daw ang Armed Forces of the Philippines kasi nagbigay daw ang CIA ng missile na Typhoon missile na itututok daw sa China. Diyos ko naman. Kita nyo yan? Tapos isa kang Duterte, tapos pag-usapan ka sa Taiwan at sasabihin bobo. 'Di ba? Nakita nyo yun? Yung mga media sa Taiwan, sabi, isa pa tong anak ni Duterte, yung congressman, nagsabi ang CIA daw, nagbigay ng Typhoon missile para itutok sa China, sa Armed Forces of the Philippines. Kaya sabi naman nung taga-Taiwan na journalist, sabi niya, there is nothing to do with the CIA about Typhoon missile because CIA is ganito, walang connection dyan sa Typhoon missile of the US government. And, di ba, Mr. Duterte, Congressman Duterte, he did not know what he is doing. Sabi nung reporter, Diyos mio Marimar, nakakahiya. Ang bubobo, kung ano-ano ang pinagsasabi. Diyos mio Marimar, may sakit sa pag-iisip. Doon pa naman yan. Noon pa na yan, mga kababayan na presidente pa si Digong, baliw na talaga yan. May, tawag doon. Kaya nga, di ba, naghiwalay sila nung una niyang asawa kasi dahil sa nananakit siya. May sakit siya sa utak. Ayan. Pangalawa, yung tungkol sa mga biktima, dun sa proseso mismo, kung simulat sa pool, yun nga, kini-question yung jurisdiction. Tapos dun sa mga biktima, nagkaroon na siya ng kasaysayan, history sa ganyan. 2019, inimbestigahan yung war on drugs ng Senado. Alam naman natin kung saan na kinauwian nung lead senator, yung committee chair na nag-imbestiga nun, si Laila de Lima matapos nun, pinakulong, among other things. Diba? And then, pangatlo, gagawa pa ba ng dagdag krimen, siya mismo nagsabi na kapag siya ay naging mayor, noon pa naman ito, pero syempre, itong ICC, kumbaga, nakikinig yan sa lahat ng sinasabi ng, hindi lang ni Duterte, pati ng kapamilya. Si Duterte, sabi niya daw, nung palagi ko ito nung Senate hearing, sa EJK. Congress at saka Senate yan. Tinanong siya, ikaw ba ay, anong gagawin mo pag naging mayor ka ng Davao? Doblehin ko ang patayan. Diba? Kaya yun yung malalaki, matitibay na basihan. May pang-apat na punto yung ICC, sabi. Tinanong kasi sila, sabi ng defense, pwede kayang humanitarian grounds. At that point, hindi kumbinsido yung judges na may basihan para palayain siya on humanitarian grounds. Naku. Attorney, kasi parang ang daming plead nitong kampo ni dating Pangulong Duterte para talaga nga makalaya or makaalis dyan sa piita niya sa Dahig. Tita Gali, hello po. Para po sa benefit lamang ng mga taga-subaybay natin. Kasi ang ginamit dito, conditional liberty. So iba pa ba ito doon sa hinihiling ng kampo ng mga Duterte na interim release? Pwede niyo po bang i-explain yan pagkakaiba na itong dalawang term? Pareho na rin po yan. Sa ICC lang, ang technical term nila ay interim release. Pero kung sa atin, may pagkakaintindi tayo na ito ba yung hospital arrest? Ito ba yung house arrest? Posible. Ang interim release para sa kanila ay generic term. At depende yung kondisyon kung anong ibibigay. Una, kung anong hihilingin at kung anong ibibigay. Kumbaga case to case. Kapag ang hiningi ng defense ay, pwede bang palayain yung pansamantala para dalhin sa ospital? Yung itsura nun, hospital arrest. Pwede bang palayaan at sa bahay na lang parang nangyari dati sa isang house dating arrest. Presidente. Sa rest house, di ba? Sa rest house niya pinatigil. Pwedeng, kung i-grant yun, pwedeng matawag natin parang house arrest. Ayun, may nag-comment si Sir Pau Rosimo. Kaya totoo ba na naglagas ang buhok ni Sarah? Actually, Sir Pau, hindi ko po alam yan. O kung naglagas man yan, deserve. Diba? Wala naman siyang kwenta. Diba? Kung naglagas man yung buhok niya, sakit na niya yan, ang tawag dyan alopecia. Diba? Or else naglagas kasi stress. Sa totoo lang, sino ba namang hindi mai-stress kasi? Diyos ko. Yung iniipon mong pera dahil galing sa confidential fund, nauubos lang din. Diba? Nai-stress talaga. Wala ng pag-ibig. Tapos, nakulong pa ang tatay. Tapos, stress pa, tad sa kaso. Talagang maglalagas ang buhok. At saka, meron mga akong nabalitaan, mga kababayan na amoy putok daw yan. Kadiri.
Diyos ko, sa bagay, hindi naman ako nagtataka kung amoy putok siya. Kasi mataba siya. Oo, bakit? Sa tingin niyo payat siya? Mataba siya, uy. Diyos ko, huwag kayo maniwala na hindi umabot ng 60 kilos yan. Oo, mataba siya. Kaya amoy, oo, sabi nga nila. Oo, amoy putok daw. Sabi nila. Diyos mio, Marimar. Dugyot. Diba? Diyos ko, kadiri. Sa bagay, kung, naku, hindi nga natin alam mga kababayan na kapag napansin nyo ba siya na naka-spaghetti? Hindi. Kasi bakit? Yung kilikili kasi niyan may kamot. Sa ganyan katawan, may kamot kilikili niyan. Kaya hindi nyo siya napapansin na nag-spaghetti. Diba? Yung mga sleeveless. Walang ganun. Bakit? Kasi nga may kamot yan. Alam mo may guhit dito. Pag amoy putok, ganun. Kaya itong mga terms na conditional, temporary liberty, temporary release, ay parang pareho na rin ibig sabihin kasi yun naman ang punto ng interim o pansamantala habang hindi pa talaga, kumbaga, pinal. Yun ang diferensya po pala ng interim at saka kumbaga parang final release. Pag interim, pansamantala. Habang hindi pa natatapos yung mga kaganapan, ang tawag interim. Pwedeng interim release, interim decision, interim relief sa pagitan ng ngayon na pinag-uusapan hanggang matapos ang kaso. Pagtapos na ang kaso, yun na talaga yun. Final, absolute release. Pero ito, kung conditional, edi may kondisyon. Kung temporary, edi pansamantala. So attorney, dahil nga po itong ICC judges ay dinecline na itong request ng kampo ni dating Pangulong Duterte, once and for all, meron pa po ba chance na makaalis ng dahig ang dating Pangulo, makabalik dito sa Pilipinas or kahit pakinggan ninyo ha? Makulong sa ibang parte ng pakinggan ninyo kung may chance pa daw. May ads lang. Pakinggan ninyo kung may chance pa daw na makauwi pa or makalipat ng ibang bansa si Digong. Ibang parte ng mundo. Pakinggan ninyo mga DDS. Una muna, technical. In terms of the decision, ang nagpasya na judges ay yung pre-trial chamber. Patay. At ngayon nga, kaya merong victims response to the appeal brief, nag-apela sila sa appeals chamber. So parang Supreme Court. So kung chance at chance, may chance pa. Diba? Kasi may isa pang set ng judges na titingin dun sa desisyon. Pero sa bahagi ng biktima, naku, yung tono ng pre-trial chamber, dun mahihinuha mo na kung anong tunguhin ng ICC. Una, malamang sa malamang, hindi na po yan makakabalik ng Pilipinas. Very conscious yung... Narinig ninyo? Sabi ni Attorney Conte, unang-una, ito na kung anong tunguhin ng ICC. Una, malamang sa malamang, hindi na po yan makakabalik ng Pilipinas. Putang ina. Rinig ninyo, malamang sa malamang, hindi na po yan makakabalik ng Pilipinas. Putang ina, mag-apply ka na lang citizenship dyan, Diggs. Mang Kanor, mag-apply ka na lang citizenship dyan. Total, di ka naman na makauwi. Dyan ka naman mamamatay. Diba? Yan ang katotohanan. Unang-una, hindi na po yan makauwi ng Pilipinas. Ngayon, mga DDS, walang gilit. Mga DDS, malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang. Sabi ko pa naman, magigilit ako pag makauwi si Digong by the end of this year. So, ibig sabihin kapag end of this year, December, or December 31. Kasi pagka 31 ng 12 noong January na yon, tapos na ang kontrata, walang gilit. Ang problema lang, hindi na makakauwi. So, sa madaling salita, mamamatay na si Kanur. 'Di ba? Hindi din sila magkikita ni Kibuloy kasi si Kibuloy pa Amerika. Si Digong pa Netherlands. Putang ina. Baka may chance pa sila magkita ni Saldico. Malungkot na naman ang Pasko. Ang Pasko ng DDS ay malungkot. Bilog ang mundo. Paniwala, bilog ang mundo. Di sana nalaglag yung eroplano at barko.
Di ba? O, edi sana ang eroplano nahihilo. O, edi sana ang barko habang lumalayag doon sa Arctic Ocean, edi nahulog. Di ba? Maniwala na naman. Diyos ko, bilog ang mundo. Mga DDS lang nagsabi, bilog ang mundo. Putang ina, kung bilog ang mundo, bakit yung mga barko hindi tumagilid? Di ba? Alam nyo, minsan, ang bububo ninyo. Diyos ko po. Magbago na lang ako ng contract nito. Oo, baliktarin natin. Oo, hindi na ako magilit. Oo, pag hindi makauwi si Digong. Di ba? Ay nako, baguhin ko na yung kontrata ko kasi ba sabi ko pag nakauwi si Digong magilit ako liig. O sige, hindi na ako magilit, hindi man makauwi si Digong. Ay, Diyos mio Marimar. Naku mga kababayan, wala nang pag-asa pang makauwi ang tatay nila. Bilog kamo ang Jin. Mga DDS. Cry na. Naku, panuorin nyo mga DDS. Mag-iiyakan talaga mga DDS. Ulitin natin para masaktan sila. Doon mahihinuha mo na kung anong tunguhin ng ICC. Una, malamang sa malamang, hindi na po yan makakabalik ng Pilipinas. Very conscious yung ICC na sa Pilipinas nangyari yung mga krimen. Bakit mo ibabalik ang isang tao na di umano pumatay ng mga tao? O, diba? Sa isang O, kaya nga, totoo naman. O, dyan nangyari ang krimen. Marami kang pinatay, tapos ibalik ka pa. Baka papatay ka pa ulit. Malamang kinulong ka na, Diyos ko. Huwag mo na pala yan, kulong mo na. Antayin, alam nyo, sa totoo lang, antayin, mga DDS, antayin nyo na lang, mamatay si Digong. Para ang sunod ninyong antayin, yung 1 year anniversary, ay 40 days pa pala, 40 days, tas 1 year anniversary, tas kwento na lang siya sa libro. Rinig na rinig nyo ha. Mismo si Attorney Cristina Conti na nagsabi, hindi na makakabalik pa ang lolo ninyo. May pagigilit pa rin sa liig kahit di na makauwi si Digong. Naku, machete. Diyos ko, hindi naman ako tanga, ba't ko gigilitan yung liig ko? Hindi nga makakauwi, putang ina. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako ang nagbantay kay Digong doon, pinalo ko ng martilyo ulo niyan para matapos yung issue. Alam nyo, sa totoo lang, ganito yan mga DDS, sa dami-daming problema ninyo, bobo kayo, yung pamilya ninyo, walang improvement kasi nga bobo kayo. Tapos pinoproblema nyo pa yung problema ni Digong, hindi ba kayo nahihirapan? Di ba?